kapayapaan. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Narito na naman po kami, ang Kingdom of Heaven and the Holy Nations of God, para sa isa na namang pagayag namin pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos na ayon sa kanyang kalooban. Nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan isasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Alright. Nakanino na ako ng liwanag, kaunting liwanag. Ibig sabihin, mag-uumaga na, pero hindi pa umaga, kaya hindi mo kayo babatiin na magandang umaga. Pero nakaninaw na ako ng pagliliwanag. O, ibig sabihin, Konti meron na. nagliliwanag na. Dahil sa nagising na kayo sa katotohanan at marami na nagising sa katotohanan, Dapat lang. kaya talakayin natin lahat ito. Dahil ang Espiritu ng katotohanan, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, pagdating niya, basahin, 16:13 na San Juan. Ito balita lamang naririnig ko mga balita, lahat ng mga balita, dahil yan ang dapat kong alamin, dahil sabi ng Diyos sa akin, itingin mo ang iyong mga taas sa paligid. So, tinitingnan ko ang kapaligiran, buong mundo, kung anong nangyayari sa buong mundo, at sasaysay ko kung anong mangyari kung hindi matigil ang kaguluhan. Dahil pag hindi matigil ang kaguluhan, Diyos ay lubhang nagagalit at lalo niyang matindi ng kanyang galit. Yung tinatawag ninyong curse, C-U-R-E-S. Yung galit niya lalong nag-aalab dahil ang tao raw ay hindi pa nagbabago mula noon hanggang ngayon. Pero kung mayroon ng pagbabago, yun na nga ating tatalakayin dahil marami pang bagay. Dahil alam ko na kayong mga hukom, kahit na dalawang taon na o 10 taon na ang kaso, alam pa ninyong alungkatin kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo, takpan na lang ninyo yung kaso para hindi na mabuksan pa. So, yan ang nangyayari noon hanggang ngayon. Dahil, basahin mo. Juan Kapitulo 16, talatang 13. Gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Ako naman, bilang taga-mamagitan ninyo, ay sasabihin ko sa inyo ang ginawa ko para kung paniwala nyo hindi, nasa inyo na. Dahil ako, Espiritu ng katotohanan, hindi pwedeng magsinungaling. Tandaan nyo meron bang katotohanan na sinungaling? Wala. So, alungkating ko muna yung kaso noong lindol na tsunami sa India, hindi ba sa Pilipinas yun sinabi ko sa inyo? Sinabi ng Diyos sa Pilipinas yun. Sabi ng Diyos sa Pilipinas niya gaganapin yung lindol na yon, at hiniling ko na hindi sa Pilipinas kundi ilipat niya sa karagatan. Ngayon, karagatan nga nangyari. Maraming namatay naman doon sa India. So alam niyo kung saan yung lindol? Sa Pilipinas, sa Malacanang.
Hindi ko Hahatiin alam. daw Malacanang. Hindi ko na matandaan kung anong year yun na nagsusumamo ako sa Diyos na huwag niyang lindulin ang Malacanang. Para pumalala nila yung taon kung kailan naganap yung tsunami sa Thailand. India. India ba yun? Sa India. Kaya ngayon, hiniling ko sa Ama, dahil napakaraming tao sa tabi ng Malacanang, bahay malalaki, ay kung lindulin niya yung Malacanang, ano mangyari sa Manila? Sa akala nyo? Kung balikan nyo yung India, dagat lang yun Bakit malaki pa sa bahay ang alon? Tsunami, kung sinabi nyo. Ibig sabihin, malakas yung lindol. Ay kung naganap sa Maynila, ilang kayang taong namatay sa Maynila? Nakabadya po yung lindol sa Maynila daw, National Capital Region. Yan po ang narinig ko lang po yan Ngayon, kung maulit yan ngayon, anong ibig sabihin? Dahil yung panahon na yon, ang presidente ay si Gloria Arroyo. Tinanong ko bakit niya gunawin na ang Malacanang. Dahil daw sa presidente, Ang Malacanang ang daw. Malacanang daw ay hugad ng tulisan at magnanakaw. O, kita na. So, maliwanag, hindi ako nagsalita. Sabi ang Diyos, ang Malacanang ay pugad ng mga tulisan at magnanakaw. Kaya gusto niyang wasakin yung Malacanang dahil sa pagnanakaw. Alright. Kung balikan nyo, yung mga bagay na yan, sino ang presidente noon? Di ba si Gloria Arroyo? Kaya nag-resign si De Lima bilang sekretary niya. Yung tinatawag nyo Hayat 10, 10 sekretary nag-resign kasama si De Lima dahil hindi nila matanggap ngayon yung ginagawa ng presidente. Ang namumuno. Ang namumuno. Hindi nila matanggap sa kanilang puso. Yun. Ano? Katiwalian na ginaganap sa Malacanang. O ngayon, narinig ko na naman. Vice President Sara Duterte. Sara Inday Duterte. Ayon sa balitang narinig ko, 4 na taon na ginagawa niya yung anomalya. Ang tanong, anong ginagawa ng Justice Department at mga CIA ninyo? Yung mga pulis. Yung mga pulis ninyo? Yung mga investigador ninyo? Anong ginagawa nila? Tulog ba kayo o lasing? Nahuli daw po yung confidential fund. O ngayon, ito mga bagay nangyayari. Ayon sa narinig kong balita, maliwanag na mga tanga kayo. Kayong nasa gobyerno, nagsusuldo kayo. Mga tanga po ba o natutulog? Tanga talaga. Ang gagaling nila magsalita. Sabi nila, investigador sila. CIA sila. Ang lalaki ng mabayan nila para... Ang lalaki sweldo ninyo. Sino nagpapasweldo sa inyo? Hindi ba Taong bayan? bayan. Taong bayan. Okay. Maliwanag na ang bayan ang nagpapasweldo sa inyo. So, dahil sa buwis, 10%, ang Hindi buwis, lang. Baka nasa 30% na kinukuha ng buwis sa taong mahigit bayan. pa. Kasi Dahil mayroon may pang value added income tax. tax, mayroon pang Expanded value added tax. Meron pang TAM tax. ganon. Alright. So, sariwan natin lahat ito dahil ang nakaupo sa gobyerno, walang nagawa. Kaya nga sinabi ko sa mga Facebook ko, kayo yung mga Diyos. Talaga, ang mga Diyos na yan, itinalaga ng Diyos na mamuno bilang Panginoon. Boss. Ngayon, kayo mga boss. Kayo pala ang mga busabos. Paano ngayon? Pabaya sa tungkulin.
kawawa naman ang Pilipinas. Kaya pala nagmukha ng mga tanga taong bayan, wala lang sa kanila. So, bilang kayo mga inilagay ng Diyos na mamuno, kaya pinabayaan niya ka, yung pag-eleksyon ninyo para lilitaw ang magaling sa mas magaling. Kaya ang tao ba'y marunong mamili? Yung machine daw pong namimili ngayon, hindi na tao. Lumitaw, pandaraya sa eleksyon. Mabuti pa nung panahon ni Moises. Rekomendasyon lang Ng mga tao. ang hinintay ni Moises para ilagay niyang mamuno sa mga bansa. Pinuno sa mga bansa. Ngayon, iba na ang taktika ninyo. Eleksyon, sabi ni Miranda, dinaya ang eleksyon. Bakit? Kontrolado nyo lahat yun, namamahala sa eleksyon Alright. Yung Bakit? Smartmatic. Hindi ba bawal yung suhol? Sinasabi ko sa inyo. Dahil ang suhol, sabi ng Diyos, ay bubulagin niya ang mata ng nakakakita. Basahin. Exodo 23. 23. Exodo Kapitulo 23, talatang 8. At huwag kang tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa mga may paningin at sinisira ang mga salita ng mga banal. Alright. So, kung basahin nyo ang Biblia, nandyan pati ang paghatol ng hustisya. Tandaan nyo. Timbangan, basahin mo nga. Sa Deuteronomio, kung tama pa itong nasa utak ko. 19:35. Deuteronomy, wala pong 35. Ano man nakalagay doon? Ang hukom ay tamang timbang, tamang takal. Ibig sabihin, ang ebidensya, puro timbang. Kaya pala may hawak na timbangan sa sanbikin. Oo. Dahil marami nagkakatsa tungkol sa kaso. Pero kailangan ng hustisya ay matinik o matalino. Tama sa timbang, tama sa pagtakal, tama sa paghatol. Dahil yun ang sinabi ni Kristo sa banal na kasulatan. Kung kayo humatol, matuwid na paghatol. Alright? So, itong matuwid na paghatol, yan ang tinatawag na justice, hustisya. Ngayon, lahat na nagkakaso sa lipunan, bakit nakalaya sila? Dahil yung iban, may kaso na, nakaposisyon pa. Yung iba, may kaso na. Kasalukuyan pa. Nanunungkulan sa gobyerno. Anong klaseng hustisya to? Natapalan ba kayo? Nasuhulan ba kayo? Alright. So, basahin mo nga, Exodo 23:1. Exodo Kapitulo 23, talatang 1. Diretso. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makikipagkayari sa masama na maging saksi kang sinungaling. O, yan ang batas, rule of law, kung tawagin. Okay? Tuloy mo ba? Huwag kang susunod sa karamihan ng gumawa ng masama, ni magbibigay patutuman sa isang usap na kiling ay sa karamihan upang sirain ang kahatulan. O, see? Yan ang rule of law. Ano pa? Kung iyong masumpungan, ni huwag mo ring kikilingan ang dukha sa kanyang usap.
Kung iyong masumpungan ng baka ng iyong kalito ang kanyang asno na nakawala, ay tunay na ibabalik mo sa kanya. O, see? Nawawalang kayamanan, kailangan, pag nahuli at nakita, ibalik. Ano na nakuha sa gobyerno, ibalik. Ngayon wala na yan. Nangyayari ba yun? Pag yung manok ng kapitbahay napunta sa kapitbahay, tinola. Sinto mo? Kung iyong makita ang asno na napupot sa iyo, nang napupot sa iyo na nakalugmok sa ilalim ng kanyang pasan at ayaw mo mang alisan ng pasan, ay walang pagsalang iyong tutulungan, pati ng may-ari niyaon. O, ano ibig sabihin? Tulungan. Bawat sangay ng gobyerno at nabigatan siya sa kanyang pasan, tulungan nyo na ayusin ang pasan. Ayun, ayusin ang problema. Alright. Yan ang ibig sabihin. Si tuloy. Huwag mo sisirain ang kahatulan ng iyong dukha sa kanyang usap. Layon mo ang bagay na kasinungalingan at walang sala, at ang matuwid ay huwag mong papatayin, sapagkat hindi ko patutotohanan ang masama. Alright. Sa sindikato, kung sino ang matuwid at lumalabag sa kanilang modus operandi, hindi ba pinapatay? Pinapatay. Kung sino ang kamukha ni Pilato, nung sinabi niya na si Jesucristo ay walang kasalanan na dapat ikamatay, ano sabi yung mga tao? Kung hindi mo ipako sa krus yan, hindi ka namin kaibigan. Ibig sabihin, ang taong magsasalita na totoo ay hindi na kaibigan. Kaaway na. Ang taong nagmamalasakit sa bayan, hindi mo na kaibigan. Kaaway na ng masama. So, anong ibig sabihin yan? Ang gobyerno ay #1 na sindikato. Sa mga pulis pa lang po, ang tawag ni Tatay Eduardo, mga katulisan, hindi kapulisan. Dahil meron kayong pinapanigan, meron kayong sinikilingan, pag hindi nyo matupad yung gusto nyo, patayin nyo yung madlang, parang ganon. So, ito ay common na nangyayari na sa buong daigdig. Gaya-gaya na lang pala. Noon pa, panahon pa ni Magsaysay, tandaan niyo bakit pinatay si Magsaysay? Dahil ayaw ni Magsaysay ang magnanakaw sa gobyerno. Ang masakit lang po nito, yung Pilipinas napasama sa top 10 most corrupt country. Talaga? The most corrupt country in the world is Philippines. Nakakaya. Pilipino man ako. Pero Balita wala po ka akong namin kinurap na pera ng bayan. Dahil ako'y manggagamot, naglilingkod sa bayan, libre, walang bayad, Walang sahod, walang sweldo. sariling sakripisyo, makapaglingkod lang ako sa bayan. Kahit sa senior, kahit singkunduling, walang naibahagi ang gobyerno. Kahit na pension plan ko, natatanggapin ko sa ama kong garilyang namatay. Ninakaw ng gobyerno. Alam ko yan dahil yung kumuha ng mga dokumento ng pagkagarilya ay taga San Fernando, Pampanga. Ay, nakuha nila yun. Balita ko, namatay na siya. Pero wala ang pera na dumating sa amin. Kompletong papeles na sinadmit ko. So, pati senior citizen ko, wala pa rin. Wala na. After 4 years na nag-apply sa senior, pinapipila ulit ng papeles. Ano yon? Back to grade 1. Alright, so, ayusin nyo yung problema nyo Yan po kasi nangyayari dyan, palakasan. Ayusin nyo yung tungkulin nyo. Kung sino lang yung may kakilala, yun lang yung nakikinabang. O, kamukaya no, nabalitaan ko na naman, relihiyon na naman, nagkaroon ng kaso. Kaya nga sinabi ko sa inyo, Securities and Exchange Commission, bakit ninyo pinarami ang relihiyon? Hindi naman ninyo naalagaan ng relihiyon.
Eh bakit po yung sa Vatican? Sa tambak pong pedopilyang kaso ang tinambak sa Vatican andun pa rin ang Vatican, walang nakulong. Baka nakatanggap ng suhol. Hindi, $1 billion po ang kinalap nila, ang suhol. Kaya nga, suhol na rin yun. Kasi Kaya nga dumadami ang krimen dahil tumatanggap kayo ng suhol. dahil po ba natatakot sila sa mga taga-Vatican? Takot Kaya silang hindi nila mapatay ang makakasuhan. sindikato. Kung gano'n, walang ipin talaga ang batas. Wala talaga. So, panahon na ng pagbabago. Tandaan nyo dahil marami ng kritiko na nagsasalita laban sa inyo. Dahil nagising na sila ng katotohanan na ayaw na nila ang kanilang bayan ay dadayain pa. Kamukha ni Miranda. Eduardo Miranda. Ang dami ng kritik na sinasabi sa inyo. So mag-ayos-ayos na kayo. Panahon na, sinasabi ko sa inyo, para ang Diyos naman ay itigil na ang kanyang galit. Dahil habang mayroong taong marurumi ang ugali, marumi ang pag-iisip, ang pangako niya ay gagawin niya. Dahil sinabi niya, papatayin niya lahat ng mga makasalanan. Grupo-grupo man o hindi. Tandaan nyo Ngayon po sinabi niya sa Deuteronomio 28, talatang 63. Sibasahin mo. At mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo'y palalayasin sa lupa na inyo pinapasok upang ariin. Alright. Alam ko ang estado ng Pilipinas. Alam ko yung sinasabi nyo na fourth line nandyan sa kamay nilaan. Nagbabanta Lindol. Hindi lang po kami ang nagsabi niyan, hindi lang po si Lady Min. Si Dr. Jose Rizal po ang nagmensahe niyan. May naganap na po lindol sa General Santos City nung nakarang araw lang. Malakas po lindol yon. Ngayon, nakabadya daw po ang lindol dito sa National Capital Region. Yan po ang narinig ko. Alright. Kung maganap ito at ang fourth line ay mabiyak, Ano kaya mangyari sa atin? Kabagay, wala naman po silang pakikinggan sa atin wala kayong paniwala sa amin. Eh, sino ba tayo para paniwalaan nila? Sige, huwag kayong maniwala. Kami na magmamalasakit lang sa inyo. Paalala lang ito para magbago na kayo. Dahil kung di kayo magbago, lilipulin kayo ng Diyos. Tandaan nyo. Pero hindi po nila alam lahat ng minamensahe natin at binabalita. Kasalukuyang nangyayari at nagaganap sa ating panahon. Talaga. Yan ang pakatandaan po ninyo. Tandaan nyo na sinabi ng Panginoon doon sa Revelation 22, Gs. Kaya hindi namin tinatakpan ng mahula. Yung po mga hula po yan, mga mensahe po yan ng mga banal na espiritu na bumababa po dito sa karya ng langit. Hindi kami makapanghula kung wala kaming narinig na salita. Sinalita ng Diyos, sinalita ng tao, pare-pareho ihayag namin ito. Ayun nangyayari na dyan. Sa Bisaya, Mindanao, Surigao del Norte, nagaganap ang anomalya sa isang grupo ng relihiyon. Noon pa yan, 1990s pa. Maraming ginang gumawa dyan sa Bisaya na yan na mga grupong sinungaling. Ngayon, nasundan na naman. Wala pa kayong naimbestigahan. Dahil maraming grupo ng relihiyon na pag nakolektan nila ang pera ng tao, nawawala. Yung leader, tangay lahat ng pera. Tandaan nyo Noon pa, 1990s pa, narinig ko na yan 1980s. Pero wala pa rin resulta ng mga investigasyon. Kaya lumala na lumala
Ibig sabihin, natakpan lang ng natakpan. Baka nakatanggap sila ng suhol. Kaya na nga. Nangyari yan sa ibang bansa eh. Nung panahon ni Kore at si Moses, sino nagpaksa na gawa ng rebulto na ginto? Hindi ba si Kore? Dahil balak ni Kore na tangayin yung rebulto. Kung naipon na nila yung ginto, hindi akalain ni Kore na malaki yung nangyari. Malaki yung ginto at hindi niya may takas. Ano nangyari sa ginto na yun na rebulto na ginawa ni Kore para nakawin? Binasag ni Moises at nasunog yung ginto sa pamagitan ng 10 utos na ipinukul niya doon dahil kagagaling na niya sa ayuno at nasulat yung 10 Commandments kasama ng Diyos. O ngayon, may nagawa ba si Kore sa plano niya pagnakaw ng ginto? Wala siya nagawa. Alright, so ngayon, sa pating panahon, nagaganap ulit yan. Na ang relisyon ay pasimuno ng kurap. Pati gobyerno. Ayun, ito ba eh? Matuwid sa paningin ng Diyos? Hindi po. Kaya, katungkulan nyo yan na sa gobyerno na imbestigahan natin ito para ang Diyos ay maalis ang kanyang galit. Mahupa ang kanyang galit. Dahil hindi namin makausap ngayon. Sinara niya ang pinto. Ayaw na niyang pakiusapan na tayo lahat ay patawarin. Dahil gusto niyang nipulin na lahat ng tao. Galit na raw siya. Sabi ng mga arkanghel, kaya huwag kayong papasok, sabi niya. Kaya nga po sinasabi namin na huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa at magpakomportable sa inyong mga tahanan. Hindi natin alam yung mga mangyayari at magaganap. Huwag patulog-tulog. Kaya panahon na, mga kapatid, sa pananampalataya, ako'y tao na kamukha ninyo, buhay pa. At kung mayari maganap yung paggunaw ng Diyos sa mundo. Kasi po, sinasabi nila, huwag mangyari. hindi na raw po mangyayari yon. Yun po ayon po sa narinig ko. Kasi daw yung tanda raw, yung baghari. Kaya hindi rin na raw magaganap yung paggunaw. Oo nga. Hindi nga maganap yung paggunaw. Pero yung individual na paggunaw, ginaganap niya Yan ngayon. po ang hindi nila alam. Individual na po yung pagpatay ng Diyos sa lahat ng mga makasalanan. Dahil marami na nga tao na gumagalang sa kanya, may respeto sa kanya, kaya hindi na niya gugunawin, nakagaya na paggunaw ng Diyos ng panahon ni Noe, kundi individual na. Dahil sino yung mga grupo na makasalanan. Dahil nakita po ng Diyos, kapag ang tao pala malapit ng mamatay o nasa harapan ng kamatayan, doon pa lang nagsisisi mga tao, doon pa lang sumisigaw ng Lord, patawad. Eh, yun na sinabi ng Panginoon. 3 linggo na ngayon. Ano sabi niya? Sakala kayo marunong magsisi? Kung hihiwalay na yung katawan nyo at kaluluwa ninyo? Ngayon pa man, magsisi na kayo. Magbago na. Para mahabang buhay ang gagamitin natin. Dahil lahat daw na tumatalima sa kanya, maragdagan ang buhay niya. Ipinangako niya yan eh. Basahin doon sa Ecclesiastes o Kawikaan 3:1. Kawikaan Kapitulo 3 talatang 1. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. O, kita na. Dadami hahaba ang buhay nyo at kapayapaan maragdag, walang gulo. Kung ingatan natin matibay ang utos ng Diyos at ganapin. Dahil yun ang sinabi niya sa Apokalipsis 1:3. Apokalipsis Kapitulo 1 talatang 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig
ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy dumating na. O, kita Dito, na. malapit na po yung nakalagay dito pero dumating na talaga. Dumating na yung pagpatay ng Diyos sa tao. Kaya kung kayo nagbabasa ng Biblia, kayong lahat ng pastor na marelihiyon, Kaya nga po tuparin minsan, ninyo ang lahat na nakasulat dito sa banal na kasulatan. Tandaan nyo para walang maganap na dilubyo o kamatayan ng kaya nga po sinuman. pagka sa gabi natatakot na rin ako manood dahil puro dilubyo yung nakikita ko sa iba't ibang panig pa ng iba't ibang bansa eh. Puro paggunaw na yata ginagawa ng Diyos, hindi yata natatakot yung mga tao na isang araw yung pinapanood nila ay sa lugar nila mangyari. Talaga wala silang takot. Dahil manhid na sila. Sakala matatakot pag nasa harapan nila kamatayan. Pag lumindol, doon pa lang sila maghihiyawan. Ayun, kaya pala nung lumindol sa Jensen, hindi na malaman kung ano yung mga gagawin nila. Takot man na sila mamatay. Pero ayaw pa magbago kagad-agad. Takot mamatay pero hindi takot gumawa ng kasalanan. So maglumay-lumay na kayo na gumawa ng kasalanan. Magbago na kayo. Sabi ng Diyos. Dahil kung di kayo magbago, talagang sunod-sunod yung parusa niya. Sibasahin mo. Levitico Kapitulo 26 talatang 23. At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin, kundi sasalangsang kayo sa akin, at lalakad din naman ako ng laban sa inyo, at sasaktan ko kayo ng makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. Tuloy mo. At pararating ko sa inyo ang tabak na gaganap ng higanti ng tipan at kayo'y matitipon sa loob ng inyong mga bayan, at pararatingin ko ang salot sa gitna ninyo at kayo'y mabibigay sa kamay ng kaaway. O, kita nyo na. Ano po yung mabibigay sa kamay ng kaaway? Para maintindihan nila lahat. Yung mangkukulam, mambabarang. Lahat, Kaaway yan. lahat po ng mga masasamang espiritu, maglalabasan po yan at babanatan kayo lahat. Inkanto. Maligno. Para ang nangyari po kasi dito, pababayaan na po kayo ng Diyos na kayo lahat mapahamak. Ayan ang mga kaaway ninyo. Pati mangkukulam na kapitbahay ninyo. Kukulamin kayo. Ano ba? Dito po sa 14, ang parusa sa pagsuway ay ibinabala. Ngunit kung hindi ninyo pakikinggan ako at hindi ninyo tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, at kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan. Ano po yung ba? palatuntunan? Yung pagsamba, yung 10 utos, yan ang palatuntunan ng Diyos. Pagsamba sa araw ng Sabat. Oo, mag-aral ng Ebanghelyo para sa pagbabago. Hindi Ebanghelyo na puro pera pinalitaw ninyo. Ebanghelyo para sa pagbabago. Paano po hindi matitigas sa ulo ng mga tao ang pinapangaral nila, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay maunawain, ang Diyos ay mapagpatawad. Kung mabait ka, Kung ay kung tarantado ka, mabait ba siya? Kaya nga po, Kung lasinggero ka, mabait ba siya? Kung babaero ka, mabait ba siya? kung magnanakaw, Kung magnanakaw ka, lalong hindi siya mabait. Tandaan nyo ha. Kinamumuhian niya lahat ng mga bagay na yan. Ito, basahin natin. awit, Kawikaan 6:16. Ito ang kinamumuhian ng Diyos sa tao. may 6 na bagay na pinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo, puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling na saksi, na nagsasalita ng kabulaanan at ang nagasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. O yan ang kinamumuhian ng Diyos na gawain ng tao. Nagbububo ng walang salang dugo,
ginagawa nyo pulutan, ginagawa nyo dilata, Pagkain, pampaganda, yung petos. yung pitos, talaga favorite ninyo. Walang salang luho yan. Petos soup. Ginagawa daw po sa China, petos soup. So, lahat dito ay sinapupuntan ng Diyos. Di kaya po pala yung China ngayon ay halos gunawin na ng Diyos. Talaga, Hindi pa rin naman sila natatakot eh. wala. Ay, meron sila Diyos eh. Si Buddha. O, tingnan ko kung ligtas sila ni Buddha. Bagay, wala naman ako na rin na Buddha eh. Kain na. Kain na yung tinatawag ninyong Muhammad Ali. Hindi ko pa narinig ang Muhammad dito. Prophet Muhammad. Eh, hindi ko alam kung saan sila naroon. Diyan ng Diyos ng mga... Kaya nga po sabi ng Panginoong Jesucristo, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Tama po ba yan? Ama. Sinasamba niyo hindi nalaman. Sinasamba namin nalalaman namin, sabi ni Jesus. Sapagkat ang kaligtasan ay nasa mga Hudyo. So, Bakit po hindi nilalaman yung mga sinasamba nilang mga Diyos? palagay ko, hindi pinahintulutan ng Diyos si Muhammad o si Buddha na mangaral ulit. Tingnan nyo po, lahat ng mga tao naniniwala kay Muhammad, pinarurusahan na ng Diyos yung mga bansa nila. Bagay, may kapangyarihan si Muhammad eh. Saan po galing? Material na pakapangyarihan. Saan po galing ang kapangyarihan niya? Mahilig sa gera, patayan. Kaya marami yan nagpapatayan sa lugar nila dahil yun ang gusto niya, patayan. Bakit si Jesus? Ayaw niya ang patayan. Gusto niya tayo lahat ay magmahalan, mag-ibigan sa isa't isa. Kaya nga tinubos niya ang sangkatawan dahil niya sa patayan na yan eh. Walang nakapunta sa langit dahil sa patayan na yan. Kaya pinatigil niya ang patayan, gera kung tawagin. Ngayon, may nagbabadyan na naman kayo ng gera. Walang mapunta sa langit, tandaan nyo. Marami po nakabadya ngayong mga mangyayaring kaganapang kahindik-hindik daw po. Nakasunod-sunod po yan. Ewan ko bakit yung mga tao komportable sa kanilang mga tahanan. Eh paano? Akala nila, ligtas sila. Dahil may reliyon sila. Oo. Ang sabi na reliyon na, pasok ka rito, ligtas ka. Nagdarasal naman daw sila eh. Walang mabilan. Hindi Sarado na alam na ang panalangin ng taong makasalanan ay reject sa langit. Ano sabi niya? Hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay pumapasok sa kanilang langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Yun ang tinatanggap niyang panalangin. Dahil yun ang din sinabi ni Pedro, paulit-ulit na lang. Pedro 3G. Kaya kung gusto niyo mabuhay, magbago na kayo. Dahil ang Diyos, hindi niya pakinggan ang panalangin ng taong makasalanan. Tandaan niyo. Sapagkat ang magnais sumibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw, ay magpigil na kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. O pinakikinggan lang ng Diyos ang matuwid. Ang makasalanan, di niya pinakikinggan, tandaan nyo. Ito po ang nangyari kasi sa mga makasalanan. Dito po sa Isaiah 59. Bakit hindi po pinakikinggan ng Diyos ang mga panalangin ng mga taong makasalanan? Kadiri sa kanya yung kadiri. Isaiah Kapitulo 59, talatang 1 hanggang 2. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina,
ang kanyang pakinig na di makarinig ng mga dasal ninyo, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So, maliwanag yan ayon ng Diyos ang panalangin ng mga makasalanan. Reject lahat yan. Kung halimbawa, tumatawag ka sa telepon, ihang niya yung telepon para hindi ka sagutin. Kahit na cellphone. I-ring mo yung cellphone mo, hindi ka niya sasagutin. Tandaan nyo. So, hanggang dito lang, ang sasabihin ko sa inyo, dahil napakarami na ang mga anomalya na naganap sa mundo. Ayan na, anomalya ni Vice President Duterte. Confidential fund. Marami pang iba. Ayaw lang kayo siguro imbestigahan ni Tudolfo. Dahil si Tudolfo, senador lang. May takot din pala si Tulfo. Takot. Jack yan. Dahil baka patayin si Tudolfo. Takot ang tao sa mga kriminal dahil baka sila pagpapatayin. Ayan o, parating na pinapalabas nyo sa TV. Yung mga bida-bida nyo sa TV. Oh. Totoo ba yan? Kathalang yan o hinango sa tunay na buhay? Hinango sa tunay na buhay. Kaya nga nagka-idea yung director eh. Tandaan ninyo So, lumilinaw talaga ang katotohanan. TV, pinabayaan nyo, nagpalitaw ng ganyang mga eksena. Sangkot ang gobyerno. Tuwang-tuwa kayo. Bidang-bida kayo. Pero hindi nyo alam. Galit na galit ang Diyos sa inyo. Tandaan nyo yan Kaya, eto na. Dumarating na ang galit ng Diyos. Hindi na namin maawat. Sinasara niya pinto niya para hindi mapasok yung aking mga propeta na inutusan ko na makiusap. Ay, yung mga propeta na papakyatin sa langit, ayaw nang pakyatin doon sa langit, ayaw nang buksay pintuan. Ano pa mangyayari sa atin ito? Ano kaya mangyari sa atin? Ayaw na makinig ng pakiusap. Maghihintay na lang po ba tayo ng mga dilubyong darating sa atin? Kaya panahon na, sabi ko sa inyo, magbago na kayo. Once and for all. Now na. Pero kung sakali po kaya na mga tao magsama-samang manalangin, na makita naman ng Diyos na ang mga tao ay magkaisang nananalangin. Piliin nyo ang relihiyon na matuwid na gaya na sinabi ni Jesus, ang kaligtasan na galing sa mga Hudyo. Anong klaseng relihiyon sa mga Hudyo na ito? Sila ba ay tapat? Hanapin ninyo kung sino ang tapat at matatalino. Walang anomalya na nagaganap. Siya ang paghariin ninyo. Tandaan nyo Huwag nyo paghariin mga relihiyong peke. Bulaan. Ito po kasi ang nais ng Panginoon, ng Diyos. Juan Kapitulo 4, talatang 23 hanggang 24. Sige. Na dapat ang mga tao ay sasamba sa ganitong uri ng pagsamba. Sige, basahin mo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, tinigasan ko na, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ang tanong ko po dito, bakit po yung mga pari ayaw nyung latigilin yung pagpapakalat ng mga ribulto sa mga kalsada? Dahil yun ang sinasamba ng mga tao nabulag nila yung mga ulol na tao. Yung traffic ay hindi na makadaan yung mga motorista. Galit na galit na yung mga Yan motorista. ang mga nabulag nila, mamamayan ng mangmang. Buti hindi ako nagkandatay sa motor ko nung
grabing traffic. So, Hirap kaya alalahanin nung ninyo, sobrang traffic. yung walang kabuluhang pagsamba, itigil na ninyo yan. Yung tunay na pagsamba na tinuro ni Jesus, siya na pairalin ninyo. Kaya alisin na ninyo Yung mga pari nga po may yung mga kasalanan simbahan nyo dyan. dyan sa Malaysia na yan, na temple ninyo yan, baka wala naman Diyos dyan sa mga temple na yan. Pero kung yan po yung utos ng Vatican na itigil yung mga yan, titigil yung mga pari. Utos lang po kasi ng mga Vatican yan eh. Kasi doon sila kumikita. Kaya kayo mga pare sa Vatican, magtigil-tigil na kayo maawa kayo sa mga tao. Nagsisisi na yung pare. Yung Papa ng Padre Roma. Benedict, narinig ba bayan? Hindi narinig bayan. Dalawin nyo lahat ng inyong mga relihiyon. Ang tunay, At baguhin na ninyo ang pagsamba. ang tanong po dito, tapat po ba yung sinasabi niya pagsisisi o pakitang tao lang? Pakitang tao lang yon. Kung ito na nagsisisi, inutusan na niya ang lahat ng pare na Yung po baguhin. ang dapat talaga. Kung tunay siyang nagsisi, dapat inutusan niya lahat ng mga mababa sa kanya. Alright. So, kung di kayo magtigil sa pagpapatuloy ng mga bagay na ito, wala na akong masabi sa inyo. Pahintulutan ko na ang Diyos na gunawin na talaga ang dapat gunawin. Tandaan nyo ayaw na rin pakinggan ang aking daing. Dahil, tigas kasi ulo nyo eh. Nung araw, napapakiusapan ko pa siya. Ngayon, hindi na. Paano nga? Kaya sabi niya sa amin, iligtas lang ninyo sarili nyo sa masama at likong laing ito. Pakita na, bahala na kami magligtas sa aming sarili. Kayo naman, iligtas na rin nyo ang inyong sarili. Kung talagang kaya nyo, iligtas ang inyong sarili. Dahil nakapasok na sentensya. Ano sabi niya sa Apocalipsis 22? G. Di ba tayo? At sinasabi niya sa akin, huwag mong tataka ng mga salita ng hula na aklat na ito, sapagkat malapit na ang panahon. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. O, kita na. Yan ang kanyang sentensya. Narito ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin. Ayan na. Madali na po pa rito. Anong ginawa niya sa ibang bansa? Ginugunaw na niya. Ay kampante po yung mga tao kasi hindi naman daw nangyayari sa kanilang lugar. O, yan ang akala nyo. 7 paruseya na susunod. Tandaan nyo, sunod-sunod. Huwag kayong magpakampante. Dahil talagang gagandihan niya lahat ng kasalanan. Ang mga banal lang ang kanyang ititira. Tandaan nyo. Yan po ang sinula niya sa Zacarias, Kapitulo 13, talatang 8. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, 2 bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay may iwan. Kasi, 1 ton lang ang matira sa populasyon. Ilang bilyon po katao lahat yun? Mabuti, 1 ton. Ay, nung panahon ni Noe, 8 katao. 8 lang. Pero sa habang panahon, dumami rin ang tao. Dumami nga ang tao. Dumami naman ang tarantado. Dumami ang luko-luko. Dumami ang babayero. Dumami ang lalakiro. Dumami ang tulisan. Dumami ang magnanakaw. Lahat ay dumami na rin. Pati yung mga marunong. Dumami. At dumami rin ang kanyang planong pagninegosyo. Vaccine. Dumami rin ang project nilang pagpatay. Marami na. Dumami ang talino. Dumami rin ang talentado. Tandaan nyo ha. Ito pa po yung isang panganib
na dapat malaman ng mga tao. Binuksan na po yung 5G tower na siya daw pong pagmumulan ng isang parang frequency. Yung frequency daw po nabubuhay sa mga itinurok na vaccine sa mga tao. Meron daw po magiging resulta yan sa mga vaccine kapag tumama yung frequency na yan sa vaccine na itinurok sa bawat tao. Marami raw pong tao ang mapapahamak. Mamamatay! Ayan, diniretso na. So, mag-ingat kayo, lahat na nabaksinan. Tandaan nyo. Dahil sinabi ng Diyos noon pa, huwag magpapabaksin. Matagal na po naming ibinahagi yan, Tinakot iminensahe. kayo ng gobyerno, kung di kayo magpapabaksin, di kayo makalabas. Naniwala naman kayo. Ang masakit po dito, kahit anong pagbabalita natin at pagmimensahe sa kanila na huwag mapabaksin, nabaksinan lahat. O, sige. Dahil wala kayong paniwala. Sulong. Sabi ng Panginoon. Ang nagmensahe po sa amin niya na huwag kayong magpabaksin, si San Miguel po, si Kagalang-galang San Miguel, nung bumaba po siya dito na huwag daw po magpapabaksin ng mga tao. Sige. Sinabi ng Panginoon, Alpha Omega, ang banal magpakabanal pa. Yan po ang sinasabi natin na lahat ng sinasabi natin, hindi po sa atin ang gagaling yan sa mga banal na espiritu. Ang sabi ng Alpha Omega, Diyos na yun ha, magpakawalang hiya pa kayo. Sige, dagdagan nyo. Ulitin po ba natin? Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. O sige, magpakatarantado pa kayo. Huwag na kayo magbago. Kung gusto nyo mamatay. Ngayon, kung ayaw nyo mamatay, sabi ng Diyos, tumalima na kayo, hanapin nyo na siya, pailalim na kayo sa kanya, kapangyarihan, dahil siya ay kalapate, simbolo ng kalapate, pailalim na kayo sa kanyang pakpak, upang maligtas kayo, anumang lason na sa inyo, na pinakain sa inyo, bubuhayin niya kayo, magtiwala lang kayo, baka naman wala kayong tiwala, patay pa rin kayo. Tandaan nyo ha. Ito po kasi, diretso natin. Sige. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin. Ayan na. Dumating na yung gantimpala eh. Pagpatay na. Yung gantimpala po pala, yung paghatol niya. Talaga. Yung mga kaparusahang ibababa niya. Yan ang gantimpala. Ang dami na matay, ang dami na lulod, ang dami ng bahay na agos, ang Ay dami nawasak. ang dami ng sakit na naman ikinamatay ng tao. Yan ang gantimpala ng mga taong sila tuktok. Tuloy po natin. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Pero may pasubali po siya. Mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit. Ano po yung damit? Yung inyong sarili, yung inyong katawan, laman, linisin ninyo yan. Yung pagkatao. Huwag na ninyong dudumihan para kayo'y malinis. At sila daw po ay upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Ano po Ano yung pintuan? bayan na yun? Yung kariyan niya, kung saan siya naroon, yun ang bayan niya. Yung mga pinamamahalan niya, yun ang kanyang bayan. Ano po yung mga pintuan? Pintuan, yung mga sambahan. Eh, nagsasamba naman daw sila sa Katoliko. Eh wala naman Diyos dun eh. Sa Iglesia ni Cristo. Wala Diyos dyan. Ang mga born again. Bakit? Narinig ba nila ang tinig ng Diyos dyan? Wala naman Diyos dyan sa Iglesia ni Cristo eh. Si Manalo nandyan. Ay sabi po kasi nila, pasok ka dito, ligtas ka. Oo, katarantaduhan. Bakit? Ang reliyon ba makaligtas? Hindi makaligtas sa reliyon. Tandaan nyo. O pananampalatay na walang gawang mabuti, hindi makaliligtas yan.
Ang pananampalataya na sinungaling, hindi makakaligtas yan. Ang pananampalatayang walang Diyos sa Kanya, hindi makakaligtas yan. Tandaan nyo. Dahil ang Diyos ay nasa amin. Nililigtas kami sa anumang sakit. Parusa na tinamo namin at kami nabubuhay na mapayapa. Dahil ang Diyos ay nasa amin. Tandaan nyo yan. Kung basahin mo sa Biblia, nandun siya sa taong umiibig sa Kanya. San Juan 14, 23, 21 hanggang 23. Bilang patuto. Ito sa inyo. Dahil ang Diyos nandun sa taong sumusunod sa Kanyang kautusan. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad, ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. Lakasan mo! At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama at siya ibigin ko. At ako'y magpapakahayag sa Kanya. Oh, mayroon na ba Diyos ang pahayag sa inyo? Kayo mga Iglesia ni Cristo, kayo mga Katoliko, mayroon na ba? Ibig sabihin po ng pastor, sa kalagitnaan po ng pagpupulong nyo, may banal na espiritu po na bababa at magre-revelasyon, magpapakahayag. Ito, naganap ba sa inyo to? Gawa, Kapitulo 2, 1. Yan ang pagbuhos ng espiritu tuwing kapulungan. Dato po at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo Gawa, 2, 1. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. Oh, sambahan yan Sige, tuloy. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinaupuan. At sa kanila may napakitang dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. O yan, nagaganap ba sa inyo yan? Kayo mga Iglesia ni Cristo, kayo mga Katoliko, kayo mga Sabadista, nagaganap ba yan sa inyo? Kung hindi nagaganap sa inyo, punta kayo rito sa amin at ipakikita namin sa inyo. Yan po ang nais ng Diyos na lahat ng mga relihiyon ay magkaisa at magkasama-sama dahil bababa siya upang iparinig niya ang kanyang tinig sa lahat ng mga tao. Ang liwaliwanag ang paliwanag ko sa inyo. Buksan ninyo ang puso nyo para pumasok na ang banal na espiritu sa inyo. Sinaraduhan nga po yung mga puso nila ng mga mangangaral nila. Paano nga? Hindi masarahan. Pera, nasa utak nyo. Demonyo ang promotor ninyo. Yan ang offer ni Satanas kay Jesus nung panahon niya. Ngayon, panahon natin, kayo ang nilapastangan ni Satanas at tinanggap ninyo ang suhol, pera, para kayo maman. Kaya po tama pala sinabi ng Apostol San Pablo na pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan. Kaya mga Judas, kayo talaga, ipinagpalit nyo ang Diyos nyo sa pera. Maliwanag na kayo mga Judas. Taksil, ang tipan, ibubuhos na kanyang espiritu sa lahat ng tao. Tao ba kayo, hayop? Bakit hindi kayo nabuhusan ng espiritu? Kasi taksil kayo, ipinagpalit nyo siya sa pera. Ganyan ang inayawan ng Diyos sa inyo. Judas kayo talaga. Reborto kayo. Maliwanag O gusto nyo, ulitin ko pa. Basahin, 14, 21, 22, hanggang 23. Dahil si Judas, hindi si Iscariote, Judas Tadeo yan. Ayaw niya na sila lang ang pagpahayagan ng Diyos. Ang gusto niya, sanlibutan, buong sanlibutan. Parang ganun din po sa panahon natin ngayon. Ayaw din po namin na hindi lang po kami yung pagpahayagan ng Panginoon. Dahil ang nais din po namin, kaya po hinihikayat namin kayong lahat na kayo po marito. Dahil nais din namin na kayong lahat ay pagpakahayagan ng Panginoong Jesucristo. Makabahagi kayo. Hindi rin po kasi kami mga, ano ba tawag doon? Hindi kami mga sugapa. Nasarili namin ng Diyos.
Nais din namin pong maibahagi sa inyong lahat. Nabubuhay kami rito na walang abuloy. Walang pera pinag-usapan. Naglingkod ako sa bayan. 48 years. Hindi ako nagpayaman. Hindi ako nangganso ng pera na sinuman. Libre serbisyo, libre gamot, lahat ay libre dito. Ang kinatanggap lang namin pagkain, yung mga taong naawa sa amin. Tandaan nyo, magbigay 20, 50, 100, kasi na. Nagasto niya namin na 1 linggo. Nagtitipid kami, kaya natuyo lang. Basta makaraos kami. Pwede na. Kangkong lang. Isang araw nga maghapong kangkong. Naubos yung kangkong naman ito eh. Mga saluyot. Balong. Mga sitaw. Talong. Papaya. Nabubuhay kami. Isang buwan ako yung karne ulam. Kung hindi kayo maniwala, lumapit kayo para makita nyo. Walang sistema. Makakala nyo, nagsisinungaling kami. Sa sambahan na lang po, tingnan nyo lang ang sambahan namin. Para lang itong barong-barong. Sus ko. Hindi Ano lahat ba? ng... Barong-barong talaga. Anong parang barong-barong? Tuloy po natin. Pero nakatira. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y ibigin ng aking ama, at kami pasasa kanya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Maliwanag saan nakatahan ng Panginoon. Hanapin nyo na kung sino yung tao na tinahanan ng Panginoon, at dumuon na kayo lahat. Dahil kung sabihin ko sa inyo, hindi rin kayo maniwala. Dahil ang utos ng Diyos, hanapin nyo siya para kayo mabuhay. Amos 5:4. Hanapin nyo ang Diyos At kayo'y mga bubuhay. O huwag na niyo hanapin para kayo mga matay. Ito nga po yung huling mensahe ko sa lahat po ng mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Particularly na yung mga taong nangangaral na Panginoong Jesucristo ay bula ang propeta na hindi rat naman talaga tulay. Pati yung mga apostol ay tinutuligsan niya. Sana po, tigilan nyo na po yan. Dahil baka isa kayo sa linisin ng Panginoong Jesucristo dahil kayo po yung kanyang mga kaaway. At lahat ng kanyang mga kaaway, kanya nang pinapatay sa panahon natin. Maliwanag, hinayag natin. Kung ayaw nyo siya maghari, sige, Basa na po natin para maliwanag. magpakamatay na kayo bago kayo patayin. Ito po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, Lucas, Kapitulo 19, talatang 27. Datapwat itong aking mga kaaway, na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito, at patayin nyo sila sa harap ko, sa harapan ko. O sino pumapatay? Hindi ba Arcangel, si San Miguel, yan ang pumapatay. Tandaan nyo. At si Satanas, na inutusan ng Diyos na papatay. At si Haring Kamatayan, Yung 4 na prinsipe na pinagkalooban ng karapatan yung na 4 na pumatay. prinsipe, ang dami nila na inutusan ng Diyos na papatay. Lahat po sila, ginagampanan na po nila yung kanilang mga tungkulin. Alam nyo, hawag ni Haring Kamatayan, kalawit. Pag hinampas ka ng kalawit, patay ka. Kaya nga po nung isang beses na pumunta po rito si Haring Kamatayan, kinausap po yung pastor. Napakahaba ng pila po ng kabaong nasa likuran ni Kamatayan. Bakit po kaya nagpunta rito si Kamatayan kay pastor? Ano po nasa isip ninyo? Pinapipirma ako ng kamatayan ninyo. Mula pa noong 1975, hindi ko pinirmahan ang kamatayan ninyo. Tandaan nyo. Pero 1990s, pinipilit ako ng ama na pirmahan ko na. Okay. Alam nyo kung bakit ko napirmahan? Dahil sa katagalan ko naglilingkod, ang mga tao matitigas talaga ulo. Kahit nasabihin mo sa mga barito,
Pag gumaling na, wala na. Goodbye na. Magaling na eh. Magaling na Diyos. Magaling na. Pinarami Bakit na lang akala din nyo? makasalanan. Akala nyo, kaunti lang pinagaling ko. Milyon na. Tanda nyo ha. Asan yung milyon? Wala. Yung bababa ang ama rito. Asan yung milyon na pinagaling natin, anak? Kaya po, sabi ng ama, nung bumaba nung yung isang beses, wala raw po nagbago kahit isa. Wala. Sinisi pa ako. Alam nyo, sabi niya sa akin, hindi mo ba alam na pinapatay ko makasalanan? Bakit mo binubuhay ang mga makasalanan? Ay po, nagbabalik ulit sila sa mga dati nilang gawin. Naglilingkod na ako sa inyo na may katapatan. Nagkagalitan pa ako. Kasi katigasan ng ulo nyo. Ay nasabihin ko, sumamba kayo rito. Ayaw nyo. Ayan, marami nang matay. Tandaan nyo. Yung mga pinanggaling ko, marami na matay. Isa na, si Gobernador de la Peña ng Camarugis. 2 taon lang siya nabuhay. Namatay na. Ayaw kasing sumunod sa patakaran ng Diyos. Dahil siya ay gobernador ng Quirino. Kung gusto nyo, bistigan ninyo kung ano nangyari sa kanya. Matagal na panahon yan nangyari. Pero alam kong magagaling kayo mag-investigador. Lalo-lalo ikaw, Tulfo. Itong binalita ko. Imbestigahan mo kung totoo, hindi. Kung talagang matapang siya. Alright. So, Marami na akong pinagaling. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa lahat po ng mga tao patuloy na nakikinig ng mga tunay na aral po na katotohanan ng pastor. Sana po ay patuloy po kayo na makinig upang kayo po ay makabahagi sa punong kahoy ng buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating pong itinataas sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoong Jesucristo at sa lahat ng mga doktor ng kalangitan at sa lahat po ng mga arkangheles ng kalangitan at sa lahat po ng mga banal na espiritu. Sumayin nyo nawa ang biyaya, kapangyarihan, karangalan at kapurihan. Siya nawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin kayo sa inyong mga makapangyarihang pangalan. Siya nawa.